Welcome back to my YouTube channel. So, nandito kami ngayon sa Jollibee. Kasama ko si Daddy. Maaga na naman kami sa training namin. So, dito lang po yan sa Pasig, sa Red Training Center Rescue Emergency Disaster Training Center. Sa may C. Raimundo Avenue lang. Ayan. So, nandito kami. Kasama ko si Daddy. Ayan. Konti pa lang yung mga tao. Pero, I think meron na dun sa training center eh. Hindi ko alam kung makakapag-video ako dun. Kaya, see you there! Health personnel on kung ano yung kailangan nilang bantayan, walang madedetect, walang ma-register, walang ma-report, walang mako-confirm na cases, and basta hindi magtatakbo yung cycle natin, no? Condition, and if the case should be intuition, no? So, bakit kailangan natin gamitin yung case definition? Or dapat ginagawa siya ng lahat ng surveillance unit, no? Is the huwag niyo pong ilalagay yung contact information ninyo, ha? Hindi mo lahat. Gutom tayo. Parang data collection, oo, yung may CBS file pa siya. So, mas masyadong madugo yun. Okay, ito or sa case report form. So, tatlo yung part niya. Kasama to sa pre-test. Nandiyan yung patient profile, disease profile, saka laboratory profile. Madali lang yan. Pag sinabi profile, nandiyan yung pertinent data niya. Nandiyan yung age, sex, address, birthday, so on, so forth. Ganyan na. Pag disease profile naman, clinical classification. Ibig sabihin, pertaining to diagnosis niya. Okay? Nandiyan siya. O ano yung makakanya, ano yung clinical classification, dengue with warning sign, suspect, probable, and confirmed. Clinical pag sinabang case classification, with warning signs, and without warning signs sa dengue. Ganyan yun. So, nandun siya sa disease profile. Mamaya isa-isahin natin dyan, may dito, may mag-return demo dito na isang encoder, papakita sa inyo paano encoding. Dapat wala siyang skip na data. Pangatlo dyan, yung laboratory profile. Madalas sa hospital ito ginagawa, yung mga laboratory test natin, huwag niyo pong kalimutan kapag may pending lab yan, huwag niyo pong kalimutan ipasok yan sa ADCS agad. At i-inform kami sa GC kung sakaling nag-update po kayo ng laboratory na. Okay? Kasi bigla na lang kami nagugulat na may confirm na pala doon na na hindi namin alam, no? Okay. For sample data entry, ganito po gawin natin dyan. Nandiyan si patient profile, si epidemic prone disease, ito yung disease profile, saka yung laboratory database, no? Ang unang step natin is patient profile tayo. Okay? Patient profile. Sa patient profile po, again, bago po tayo mag-encode, kung para makasure tayo na hindi tayo magdo-double entry, baka na-encode na yung kapalitan natin, yung case natin, na hindi nyo na-endorse sa hospital, no? Hindi niya nasabi na, ay, na-encode ko na ito. So, i-search muna natin yung pasyente. Okay? Mag-search muna tayo sa search bar para makasigurado tayo na dito, for example po yan, Santos, kung may lalabas sa Santos, o yun, lumabas. So, paririgin po natin dyan lahat ng Santos, since demo account to, isa lang yung lumabas, no? Yun, magkakaroon tayo ng idea is kung naka-entry na ba yung mga pasyente natin bago yung shift natin, no? Para naipasok na. So, yun pa lang. Yun yung pinaka-first step. Dapat checking muna tayo. Checking. Okay. Kung wala naman po, proceed na tayo sa add. Nakikita niyo po itong button? Add, oh. Yan, gumagalaw siya, no? Pindutin niyo po yung add dyan. Add nyo lang po yan. This is demo account. Again, demo account lang ito.
So, demo account na yan. Ilalagay nyo lang po dyan yung kanilang mga patient profile. Again, patient profile, pertinent. Lahat po na naka-asterisk na rin, huwag po kayo mag-skip. Utang na loob. Huwag po kayo mag-skip dyan ng datos. No, lahat po yan, pipilapan nyo. Okay, tapos, pag napilapan nyo na po yan, ayan. Ano naman po yan eh, madali naman po siyang i-navigate. Kung meron kayong mga Facebook account, IG account, lalo pa kaya ito, mas madali itong i-navigate tayo. Ibig sabihin ng tag, itatag nyo na po siya kung ano yung disease na i-report nyo po, no? Paano po ito? Punta ulit tayo sa demo account. Okay, so ayan na po. Pagpunta nyo po sa case profile, nakikita nyo po yan, ito pinaka-homepage niya, makikita nyo po dyan yung add disease profile. Okay? Nakita nyo po, nawala. Sorry. Salita ako na salita, di pa nagpapa. C. Number 7. C. Number 8. A. Number 9. B. Number 10. C. C. Ayun o. Perfect. Okay, mukha na perfect. Ayan. Tinapay. Tapos may pansit pa. Grabe, ang daming pagkain na bigay sa training namin. Salamat naman. Super. So, tapos na po yung training ko. Kasama si Ma'am Camille. Nice to know sa pag-i-encode. Actually, nandigaw lang daw pala yung clinic namin. Pero at least, natapos namin and may idea na kami kung paano mag-encode ng mga epidemic-prone cases, disease. Yun lang. Don't forget to like, comment, and subscribe on my YouTube channel. And I will see you po on my next vlog. Bye! Thank you for watching! So, hinihintay ko si Daddy. Wala pa siya. Kumain na ako ng Jollibee. Yung binigay nila sa akin na Jolly Spaghetti, kinain ko na. And thank you so much sa Red Training Center, which is Rescue Emergency Disaster Training Center. No? Sobrang daming pagkain. First impression ko is di ko in-expect na maraming foods. Yung una naming snack is burger and Jolly Spaghetti. Tapos, pangalawa is, ayun na, yung parang bento meal na may kasamang leche flan and water. Then, yung last is may pansit and bread silang binigay for merienda. Tapos, maaga kami pinauwi, 2:30. So, ngayon, ang nakalagay kasi sa training is hanggang 5. So, napaaga. May pre-test, may post-test. Kaya ngayon, tinext ko na si Daddy. Chinat ko na siya na pumunta na siya kasi hindi ko kabisado tong place. Kaya, hinihintay ko siya ngayon dito sa Jollibee since yung Jollibee malapit lang dito sa area. So, yeah. Kinain ko na yung spaghetti ko and yeah, I'm just waiting for him na lang kasi nga, although alam ko malapit lang to sa amin eh, kasi ano to eh, nasa C. Raimundo Avenue Road. Pasig City lang din naman. Alam ko mag-tricycle lang, Parotonda, tapos jeep, ganon. Yung sasakyan papuntang Oranbo, no? Pero kasi, I don't know bakit hindi ko kaya mag-commute mag-isa. Yung kasama ko, si Ma'am Camille, lumalis na. So, yeah, I'm waiting here. And since maaga pa naman, 2:30 kami pina-out. So, naka 1 hour na ako naghihintay dito. So, yeah, I hope na ma-enjoy nyo yung mga contents ko. Thank you so much nga pala kasi na-reach ko na yung $100. Just keep on watching on my videos. So, yan, nakapag-outro tuloy ako dito sa vlog ko. Salamat. Medyo nahihiya ako kasi may mga kasama ako dito. Siyempre,
mga netizens na kumakain din. Pero tuloy-tuloy na, di ba? So yeah, thank you so much for watching. See you on the next vlog. Yung next content ko is yung mag-field trip kami. Pupunta kami sa Paglitao Spring Resort. Abangan niyo yun. Bye!